Sabi ng isa kong nakakwentuhan na nag-aalaga ng kambing, siguro mga 2 years ago na nung nakakwentuhan ko ito. Hindi totoo yung wag pakawalan ng kambing sa damuhan ng may hamog. Bakit yung sa akin? Tagal na namin nag-aalaga, hindi namin alintana yung may hamog, walang hamog. Same lang yan, sabi ganyan. So, hindi po pwede ang ganun, no, kapag ka nagbi-business ka. Kapag nagbi-business ka kasi, lalo na sa agribusiness, kailangan science-based ang lahat ng mga basihan mo, hugot mo, mga processes mo, science-based. Hindi po pwedeng nakabase lang sila doon sa paninindigan, na base lang sa how you feel, how you think, or what you believe. Kailangan science-based yan. Kasi pag science-based ka, whether bilib ka dun sa science na yon, or ayaw mong paniwalaan, or hindi mo feel, hindi mo trip, maoobliga kang sundin mo kasi yun ang sinasabi ng science na wasto. Yun ang sinasabi ng science na kapag ginawa mo ito, ma-minimize natin yung risk at or ma-zero out natin yung risk. So dito naman sa Alpha Adventure Farms, nag-experiment ako para kapag tinanong ako ng ano bang mangyayari kapag pinakawalan ko ang aking kambing ng basa pa ang damo. Nang sa gayon, kapag sumagot ako, ang mga sagot ko ay hindi base sa kung ano ang nakalap ko sa Google, kundi base sa sarili kong experience. Ganito po kasi yung nangyayari. Common na dahilan kapag tinanong natin bakit hindi magandang magpastol or mag-release ng kambing sa basang damuhan, ang common na alam natin dyan ay para hindi sila makakain ng mga parasites na natrap doon sa hamog. That's number 1. Totoo naman yun, no? Hindi yun base sa trip lang ng kung sino. Totoo po yun. May natatrap na bacteria at saka mga parasites doon sa hamog. At saka sa mismong damo mismo, no? Lalo na kung yung areang yan ay hindi virgin sa kambing. Anong ibig ko sabihin doon? Kung dati ka nang nagpapastol ng mga kambing doon at tumain na yung mga kambing mo sa areang yan, no? May nakapagsabi na ba sa inyo na paglabas ng tae sa pit ng kambing sa ika-4 na araw, doon nabubuhay ang mga parasites na nagmula doon sa dumi ng kambing? Kung wala pa, ayun, narinig nyo na sa akin, no? Kaya doon sa mga nag-a-apply ng paddock system, paddocks, no? Kailangan tumatagal lang ang kambing sa isang area ng 3 hanggang sa 4 na araw. Mas maganda kung 3 days, no? Kaya kung meron kang 1 hektaryang lupain, maganda hatiin mo yan into 10 paddocks para tigti 3 days sila. 3. Meaning to say, pagdating mo dun sa ika-10 paddock, bago ka bumalik dun sa paddock number 1 dito, 1 buwan na ang lumipas. Patay na yung mga parasites na nabuhay dun sa ika-4 na araw magmula nang lumabas yung tayo ng kambing sa kambing mismo. Nakuha niyo yun? Bakit may papadak-padak system pa? So ginawa ang paddock system na yan hindi lang dahil para lang masabing organisado ka, kundi may scientific basis din yan, no? Especially yung sinabi ko kanina na sa isang area tigti 3 days lang at the most, para kapag buhay na ang mga parasites, wala na yung mga kambing, wala na silang mapepeste, nakalipat na ang kambing sa susunod na paddock. Now, sa ating mga small scale backyard racer, usually pag umattend man tayo ng seminar, naiiwan na lang sa isip yung sinabing ganyan, hindi na natin na-apply, aminin man ninyo o hindi. Alam ko yan, no? Pag uwi natin, ganun pa rin. Sige, larga lang. Wala ng kambing, basa o hindi, gamutin na lang pag nagtae. Pag hindi kinaya ng gamot, sige, lutuin natin. Usually, ganun ang bagsak niyan, no? Kaya sa payo ko dun sa mga umaten sa seminar ko, maging sa seminar ng iba, lalo na yung umaten sa akin, kayo din po mawawalan kapag
ang umpisa at dulo ng pag-aaral niyo hanggang seminar lang at hindi niyo ina-apply, kailangan niyo i-apply, no? Balikan ko yung topic. So reason number 1 bakit hindi recommended na mag-release ng kambing kapag basa ang damo ay para maiwasan yung i-ingest nila ng mga bacteria at parasites. Reason number 2, kung pala-obserba kayo sa inyong mga kambing, idamay na pati baka. Ano napansin nyo sa balat nila kapag dinapuan ng langaw, ng bangaw? Di ba parang nanginginig na ganyan yung sa tiyan nila sa tagiliran? Parang diring-diri dun sa umapak na bangaw, langaw, di ba? Ano ibig sabihin nun? Naiirita sila. So, may psychological impact sa kanila yung basang damo dahil pagka umaambon nga, takbuhan ng mga kambing eh. At kung nakatali man yan, wala siyang magagawa kahit tumakbo yan, di makakasilong, di ba? Anong gagawin ng kambing? Iyak ng iyak yan, parang naglalanding baka, iyak ng iyak, nagpapakuha, nagpapabunot dun sa pagkakatali niya. So, naiirita sila. Kapag naiirita kahit din naman tao, pag naiirita ka, nai-stress ka, di ba? So, ganun din sa kambing, cause of stress. Ayaw naman natin, ang pinaka-highlight na mga payo ko pagdating sa pag-aalaga ng hayop ay prevention kaysa dun sa cure. Kasi kapag nababad sa stress ang alagang hayop natin, anong mangyayari dyan? Nagiging downer, nawawalan ng ganang kumain, nagkakaroon ng sipon, at kung ano-ano pang sakit. So, kakain ng oras natin yon, imbes na yung regular na gawain lang dapat ang inaatupag natin, kailangan pa natin maglaan ng ekstrang oras sa pag-aalaga ng sakit. At hindi lang yon, hindi naman libre ang gamot, bibili ka pa. Kita na sana napunta pa sa expense dahil kailangan bumili ng gamot di ba? So para hindi na i-stress ang mga kambing natin, huwag natin silang ipastol, pakawalan ng basa ang damo. Makikita nyo naman yan, yung paa nila, kung hindi man nanginginig yung gilid-gilid nilang ganyan, pag nababasa, mapapansin yung paa nila, yung hoof nila ginaganon-ganon palagi nila, parang malakabayo ang dating, parang pinapagpag nila yung nararamdaman nilang basang dumikit sa balahibo nila. Naobserbahan nyo ba yon? Mag-release kayo ng isa nyong kambing, sige, yung alas 6 ng umaga, tingnan nyo kung ano ng kambing ninyo. Yung iba pa nga ginaganon-ganon yung tenga nila, pag nababasa dito, lalo na kung Anglo-Nubian yung bower, nababasa ng damo yung tenga, pinapagpag, parang pinapagpag yung moist na dumikit. So, reason number 2 yan, bakit hindi recommended magpastol na basa ang damo. Reason number 3, kapag nabababad yung hoof dito, talampakan ng kambing, yung 4 na paa. Pag nabababad yan sa moist na damo, tendency is lumalambot. Lumalambot yan. Kahit naman tayong mga tao, subukan mong ibabad paa mo ng half day. Huwag na lang half day kapag nagpa-foot spa ka. Minsan nga walang kalahating oras yun pero kapag iniangat mo yung talampakan mo sa foot spa, di ba? Anong mapapansin mo sa talampakan mo? Kulukulubot. Diba? So pag kulukulubot na ganyan, mas prone yan sa sugat. Kumbaga mas parang nabawasan ng tibay ng balat, So yung sa hoof naman niya, hindi naman balat yun, alam ko, Pero once na nakaapak yan ng matulis-tulis na bagay, bato ba yan or nabasag na bote, saan mo siya tinali, saan mo siya isinuga, mas mabilis magkasugat yung hoof na basa kaysa sa tuyo, Kaya ano mangyayari ngayon diyan nade-develop ang foot rot, foot rot, yung nabubulok na singit ng kuko. Lalo na kung hindi ka nag-hoof trimming, nako, diyan nagkakaroon ng paika-ika ang kambing. Kaya kapag paika-ika ang kambing ninyo, huwag niyo i-assume na pilay ka agad. Gawin niyo muna yung basic na investigation. Tingnan niyo yung singit ng kuko niya, yung talampakan, wala bang sugat. Hindi ba nagnanana na yan, Baka may mga maggots pa minsan pag matagal na, Lalo pat kung may sugat na nga siya, marumi pa inaapakan, halimbawa, di ka nagwawalis, halimbawa, ganun. So, yun ang iniiwasan natin. Third reason bakit hindi nagpapastol, hindi dapat magpastol na basa ang damo.
para hindi malesen yung chance na magkaroon siya ng hoof related issues. Siguro pang-apat na lang, no? Iwan ko na lang sa pang-apat. Meron pang iba pero mahaba-haba na tong video eh. 4 na lang. Kapag nagte-tethering kayo, ibig sabihin nakatali yung leeg sa lubid, no? Hindi sila naka-release, no? Hindi sila nakalarga ng bahala sila sa buhay nila kung saan sila gustong kumain. Hindi ganon. Nakatali, naka-tethering, nakasoga. Kapag yung size ng lubid na binili nyo ay less than, let's say less than 12 mm, kung toro luminipis or lumiliit ang circumference ng lubid, pansinin nyo to, mas mabilis nagkakabuhol-buhol yan, lalo pat kung basa. Lalo kung basa ang lubid. O sige, subukan nyo, bili kayo ng 4 mm, itali nyo sa isang kambing, tapos gawin nyo mga 5 meters, no? Tapos another lubid, siguro mga mas malaki pa sa 12 mm, 5 meters din. Mapapansin nyo, unang nakakabuhol-buhol yung mas manipis na mas mapayat na lubid. Tapos basahin nyo pareho yan. Mapapansin nyo, yung kapit ng pagkakabuhol mas makapit kapag basa ang lubid kumpara doon sa dry ang lubid. So anong mangyayari dyan? Kung hindi ka hands-on, halimbawa pinastol mo, sinuga mo, tinali mo yung lubid sa kung saang matibay na kapitan, tapos binalikan mo na lang ng 1:00 ng hapon o 12:00 ng tanghali, kung hindi mo siya mayat-mayat chinecheck, baka maya mamatayan ka ng kambing or magkaroon ka ng kambing na may pilay kasi hindi mo naagapan no? Pagkatalikod mo pala nagkabuhol-buhol after 30 minutes, no? Tapos nabalikan mo na lang after 3 hours. Nako, patay na yung dugo niya doon sa napuluputang pa, no? Pilay ang abutin mo doon, no? Worst is baka grabe yung pagkakapilay, hindi na mare-revive doon sa natural healing lang, especially kung lumabas ang buto, nabitin siya halimbawa, no? Lalo na sa mga rolling, no? Rolling na pastulan, so may mga punso-punso dyan, may mga mangga, mahilig umakyat ang mga kambing no? Mamaya nasabit siya doon, pati warik siyang nasabit, 3 oras siya doon, nako, diba? Masaklap, buntis pa nadali mo. So yun, so yung 4 na dahilan na yan, higit pa sa sapat yan para mag-sink in sana sa atin kung bakit hindi tayo dapat nagpapakawala ng kambing kapag basa pa ang damo. Ayan. Kung sa lugar ninyo ay palaging ganyan na sitwasyon, 11:00 na ng umaga, basa pa rin, magsakati na lang kayo sa bandang hapon, i-air dry nyo magdamag. Para sa umaga, yun ang ipakain ninyo. Kung nagda-dry, na-achieve ng damo, yung dry talaga yan, bandang 12:00 na lang, 1:00 ng hapon, doon na lang nyo i-release sa mga kambing. At least, hindi totally empty ang stomach nila nung umaga dahil may naipakain kang damo na nai-air dry mo kagabi, kahapon. Okay? So para malaman mo yung kabuuan ng aking cultural management sa pag-aalaga ng kambing, mag-register ka na lang dun sa aking goat farming seminar. Ready na yung video. Magbabayad ka na lang, magre-register, magkaka-access ka, pakinggan mo sa isang buong taon. Ulit-ulitin mo if you'd like to. Alright? This has been JC De Guzman of Alpha Adventure Farms.